Hello everyone! Welcome back to my channel. Itong araw na ito, mag-propagate tayo ng philodendron, black cardinal, at saka philodendron, white princess. Ayun. Ayun sa nakikita ninyo, naging white na lahat yung kanyang mga dahon. Kaya ito ang bilis mamatay at tumangkad din siya ng gusto. Kaya medyo napabayaan ko nga lang kasi nag-enjoy ako na makita ko na puro puti yung dahon. Kaya hinayaan ko lang siya na ganyan. At isa pa, kung napansin ninyo, bihira akong mag-post itong nakaraan gawa nung nagkaroon ako ng punit dito sa aking kanan balikat ng muscle. Kaya medyo nahirapan gumalaw yung aking kanan kamay. Pero ito kakayanin natin. Kaya naman, pero medyo masakit lang. Pero pagdating sa halaman, alam niyo naman, maparaan tayo dyan kahit na medyo nasasaktan tayo. Ayun, hindi naman totally napabayaan. Talagang pinabayaan ko lang kasi nag-enjoy ako na makita na puro puti ang kanyang dahon. Ayan, ayan nga siya. Ang ganda-ganda. Pero ngayon, napapansin ko na parang mamamatay na siya. So, kailangan putulin na nga talaga. Kasi, ayoko naman na tuluyan siyang mamatay. May na-propagate na ako dito. Pero, yun naman, reverted na. Ibig sabihin, naging green naman lahat ng kanilang mga dahon. Kabaliktaran nitong mother plant na naging puti naman. Kaya, kailangan na natin siyang i-propagate. Baka sakaling maging gaganda pa ang kanyang dahon kasi puputulin natin hanggang sa baba at mapaparami yung ating gagawin dito. Ayan, so umpisan na natin. Pero kung bago pa kayo sa aking channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana paki-subscribe na lang, paki-pindot na lang ang subscribe button. Maraming salamat. At kung magustuhan naman ninyo ang aking mga videos, para magkaroon kayo ng update kung may bago akong video na ipopost, i-click na lang ang bell button para ma-i-update ko kayo sa iba pang mga halaman ko. Maraming salamat in advance. Ayan, umpisan na natin. Tanggalin muna natin ang ibang mga ugat niya para hindi masyadong mahaba. So, unahin natin itong top niya. Sana nga lang mabuhay natin ito. Kasi puro puti ang kanyang lumalabas na dahon. Gagamit na lang tayo ng cutter. Apoy, bili mo din ako ng sarili kong cutter. Ilista mo. Ayan. Mas mabilis lang siya. Alam niyo ba na hindi ko talaga nilagyan ng akyatan ito o coco bowl? Gawa ng, balak ko talagang gawin ito na mother plant. Kaya kung napapansin nyo, stick lang itong nilagay ko dito. Ayan, naputol natin itong top niya. Ayan, tanggalin natin ito yung mga dahon. Pakita ko sa inyo ha, hindi ko alam kung roots ba itong tumutubo na yan. Yang nakikita niyong puti na yan, ito. At saka, ayun. Di ko alam kung bagong ugat yun. Ayan siya. Nakikita niyo ba? Ayan. Yang mga yan, mga puti na lumalabas. Hindi ko alam kung bagong ugat ba ito o sanga. Kaya, itanim na natin. Kasi tingnan nyo, puti pa rin ang kanyang lumalabas na mga dahon. Ayan. Wala na siyang chlorophyll, kaya kailangan na talaga siyang putulin. Sana nga mabuhay ito, gawa ng puro puti. Ayan. So,
itanim na natin agad, hindi na natin siya i-water propagation. Ano ba ako? Water propagation. Ayun. Dahil nagbago isip ko, kumuha muna ako ng jar sa baba. I-water propagation muna natin. Kasi nag-alala ako sobra. Ganyan lang. Water propagation natin itong top cut. Talagang pagpira-pirasuin na natin. Dapat per node tayo. Madami tayong makukuha nito. Ito na lang natira sa kanya. Yan. Ito na lang natira. Alisin natin lahat na dry na ugat. Tapos, lagyan natin yung mother plant ng fertilizer. Ito yung para sa ating mga variegated. Tapos, dagdagan natin ng lupa. Mixing ng ating ang ating philodendron potting mix. Tapos ilagay natin sa naarawan, pero dapat may net. Yung 30% sunlight lang siya. Pero mas maganda kung sa umaga. Ayan. Itong stick na to, dati niya ng stick ito. Ayan. Hindi ko na siya inalis. Ilagay ko na lang sa caption yung ating potting mix. Ayan. Sa totoo lang, gusto ko palagyan ng isang pinutol ko dito. Mas maganda talaga na per node kapag tayo mag-propagate nito kasi sayang, medyo mahal pa nung binili natin ito. Pero dahil nga idiretso ko na itanim,
medyo ilang notes ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 notes itong ating itatanim agad. Magkabilang ano lang, hindi sila magkatabi. Magkabilaan sila dito sa stick. Pagtanggalin natin itong stick, maglalagay na tayo ng permanent na kanyang akyatan na kukuro. Ayan. Siksikin natin kasi nagalaw na itong kanyang akyatan. Yan. Huwag masyadong makapal. Dalawa lang yung itinayin natin. Ay, nakakabuhat pa naman ako. Ito na sila. Yan. Tapos iba, ito yung nakuha ko sa top. Ilalagay ko dito sa mother plant. Tapos, pag umusbong, pwede rin natin silang kuhanin. Pahiga ang gagawin natin, ha? Pahiga. Pag ganito ang gagawin natin. Nakikita niyo pa ba yun? Sa hiwalay na paso, meron din tatlo tayo na iwan. Basta yung top, sorry, basta yung top cut, ni water propagation natin. Yun. Dito natin ilalagay. Ayun. Dito natin ilalagay itong isa. Ngayon, itong dalawa, pagsamain natin dito. Ayan. Siksik natin para hindi gagalaw-galaw. Ayan, sa transparent natin nilagay para makikita natin yung roots kung gaano kabilis o katagal mag-improve. Pagtapos, lalagyan natin ito ng marka o lalagyan natin ito ng tag para date ngayon at saka kung anong halaman ang pinopagate natin. O, tapos na itong ating white princess. Sa baba na naman yung mga tag price ko. Ay, okay. Tapos na tayo sa ating white princess. Dito naman tayo ngayon sa black cardinal. Yan. Ganun ulit gagawin natin. Lilinisin natin yung kanyang mga ugat na masyado ng malalaki. Ayun, medyo nakalutang na siya. Medyo lutang. Ganun ulit gagawin natin dito.
Ayan. Ito siya. Dahil malakas ang hangin ngayon, tatalian natin itong dahon niya. Ganito lang ang gagawin natin. Tali natin ito. Napansin ko wala pala siyang ugat. Kaya gagawin natin pala water propagation din na lang natin muna. Lagay natin muna dito. Pag may lumabas na ugat, saka natin ilagay sa lupa. Ayun, gaya dito sa White Princess, ilalagay din natin sa container na may tubig ang kanyang top cut. Ayan, lalagay natin dito. Pwede pa yata natin siyang bawasan. Lang mode. Ingat lang din tayo sa paggamit ng cutter. Ayan. Ganito gagawin natin. Talian natin yung kanyang dahon para siguradong malubog sa tubig. Kasi baluktot na siya. Sobrang matured na kasi siya. Hindi ko lang siya, medyo napabayaan ko lang. Bawasan natin, sobra palang madami yung water niya. Ayun, binawasan ko yung kanyang tubig. Huwag niyong ipaabot doon sa may dahon, yung tubig na ilalagay ninyo para hindi mabulok yung dahon. Yung stem lang niya ang kanyang, dapat huwag niyang ipaabot sa dahon ang inyong tubig na ilalagay. Dapat sa stem lang, kagaya niyan. Baka kasi magkaroon ng dahilan para mabulok yung dahon. Sayang naman. Tapos na tayo. Itong nakuha natin na ito, ilalagay natin dito sa ating paglilipatan. Itong si mother plant. Itong si mother plant, as in nakalutang na siya. Oh. Baguin na natin ang pagkatamnan natin kay mother plant. Ayan. Ayun, okay naman itong pagtatamnan natin. Kaya dito na natin itanim itong si mother plant. Alisin muna natin yung kanyang part na nabulok.
Yan, baby. Thank you. Ayan. Pero yung mother plant, ayun, nakatayo siya. Yan, lapag mo lang ako. Thank you. Okay, tapos na tayo. Itong pinanggaligan ni mother plant, itabi na natin. Yeah. Ito palang mother plant nitong philodendron black cardinal, hindi na natin lalagyan ng abono muna kasi ang laki ng nadamage sa kanyang puno, kaya huwag muna natin lalagyan ng kahit na anong abono. Okay. Ayan, maglinis-linis na tayo. Yeah. Ayun, tapos na tayo sa ating project for today. Maglagay na lang tayo ng tag para alam natin kung kailan natin ito pinutol at alam din natin kung ano ng halaman itong mga ito, lalo na itong mga ito, mga walang dahon, saka ito, kaya maglagay na tayo. White Princess, ala, ba't naman ay yung mother plant ni Black Cardinal. Tapos, ito yung mga nakuha natin na stem ni White Princess. Ayan, madami-dami. At meron pa akong pinahiga dito sa kanyang lumang paso. Katabi ng mother plant. Ayan. Kaya marami-rami tayong nakuha kay White Princess. Gawa ng pagkahaba-haba niya. Nasa 1.5 meter na siya ang taas. Kasi lagpas siya sa akin eh. 5'4" ang aking height, so lagpas-lagpasan pa kanina, kaya tumangkad siya ng ganon katangkad. Ito, maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana may natutunan kayo at sana nagustuhan ninyo. Huwag lang kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat ulit at happy planting. Bye-bye!